Okay, kumusta kayo? Ngayon, pag-usapan natin ang isang napakainit na issue na gumugulo ngayon sa Senado ng Pilipinas. Ito'y tungkol sa isang matinding aligasyon ng korupsyon. May isang testimonyo, dalawang senador na nadawit, at isang kwento na, nako, puno ng matinding paratang at syempre, madamdaming pagtatanggol. Tara, simulan na nating himayin to. At dito mismo nagsimula ang lahat, sa tanong na to. Mga salitayan mula kay Senador Jingo Estrada at ramdam mo agad yung bigat, di ba? Dito pa lang, alam mo nang mataas ang tensyon at sobrang bigating emosyon ang nakapaloob sa buong issue na to. So, saan nga ba talaga nagsimula ang buong kaguluhan na to? Well, kailangan nating bumalik sa isang pagdinig sa House of Representatives noong September 9, 2025. Kasi dito, may isang dating inhinyero na biglang nagbitiw ng isang talagang nakakagulat na pahayag. At yun na yung naging mitya ng apoy. Okay, para malinas sa lahat, sino-sino ba yung mga bida dito? Ang nag-aakusa si Brice Hernandez, isang dating engineer ng DPWH. Ano yung sinasabi niya? Mayong daw kickbacks mula sa mga sinasabing ghost projects, alam mo yun, mga proyektong wala naman pero may pondo, na mga flood control projects daw sa Bulacan. At ginawa niya tong lahat ng pagsisiwalat na to sa isang opisyal na hearing. At heto yung numerong talagang, wow, 30%! Ayon kay Hernandez, yan daw yung tinatawag na SOPO sa mas kilalang tawag, kickback, na nakukuha mula sa mga proyektong ito. Grabe, 30%! Kung totoo yan, napakalaking pera niyan at nagpapakita ng isang malawakang sistema ng anomalya. Ngayon, sino raw yung mga tumanggap? Ito na, dalawang napakakilalang pangalan sa Senado, sina Senador Jingoy Estrada at Senador Joel Villanueva. At syempre, nung nabanggit ang mga pangalan nila, doon na talaga sumiklab yung kontrobersya. Syempre, anong naging reaksyon nila? Unahin natin si Senator Estrada. Sa isang privilege speech niya sa Senado, nako, hindi siya nag-atubili. Agad-agad siyang bumanat ng isang napakaapoy at palaban na depensa. Dito pa lang sa sinabi niyang to, kitang-kita mo na agad yung diskarte niya, no? Inatake niya ng diretso yung kredibilidad ni Hernandez. Para bang sinasabi niya, teka muna, bakit natin pinanginiwalaan tong taong to? Sinungaling yan at siya mismo ang suspect number 1 dito. So binuod niya yung depensa niya. Una, sinira niya yung pagkatao ng accuser. Pangalawa, dinamay niya yung media. Bakit daw front page agad pag senator ang sangkot? Pangatlo, ang pakiramdam niya, target siya kasi matapang daw siyang magtanong sa mga hearing. At panghuli, ang sabi niya, hindi lang siya yung apektado dito kundi buong institusyon na ng Senado. Okay, yan yung kay Senator Estrada. Punta naman tayo ngayon kay Senator Villanueva. Dito medyo iba yung naging approach. Kung si Estrada palaban, si Villanueva naman mas personal, mas emosyonal yung naging tugon niya sa paratang. At ito yung detalye na parang, ha? Seryoso ba to? Kasi ayon daw sa testimonya, yung kickback dinala raw sa isang simbahan ng JIL. Isipin nyo yun? Kaya yun mismo yung ginamit ni Villanueva para ipakita kung gaano sa tingin niya kaabsurdo yung akusasyon. At heto yung naging apela niya. Hindi siya sumigaw o nagalit, sa halip umapela siya sa damdamin ng mga kapwa-senador. Para bang sinasabi niya, mga kasama, sana ilagay niyo ang sarili niyo sa posisyon namin para maramdaman niyo kung gaano kabigat yung akusahan ka ng walang matibay na ebidensya. So ayun, kitang-kita niya yung pagkakaiba, no? Sa isang banda, si Estrada, palaban. Attack mode, sinasagot niya yung akusasyon ng isa pang akusasyon. Sa kabilang banda naman, si Villanueva, appeal to emotion, appeal to faith. Dalawang senador, iisang issue, pero dalawang magkaibang diskarte. Pero heto yung interesting part. Kahit na sobrang magkaiba yung style nila, may isang napakahalagang bagay kung saan sila ay nagkaisa. Isang alok na pareho nilang binitawan para patunayan na wala silang kasalanan. At ano yun? Eto na, pareho silang nagsabi, handa silang pumirma ng waiver para buksan ang kanilang mga bank account. Imagine, mula sa palaban na si Estrada hanggang sa mahinahong si Villanueva, iisa ang naging hamon nila. Sige, buksan natin ang mga account para malaman ang totoo. So, saan tayo iniiwan ng lahat ng to? Well, sa ngayon, nasa gitna tayo ng isang standoff. 'Di ba? May isang matinding aligasyon mula sa isang inhinyero, tapos may dalawang mariing pagtanggi mula sa dalawang senador. Basically, he said, they said ang labanan.
salita laban sa salita. Kasi sa ngayon, wala pang ibang matibay na ebidensya na inilalabas sa publiko maliban doon sa testimonya. Kaya ang tanong ngayon, kaninong salita ang mas may bigat? Sino ang paniniwalaan ng mga tao at ng mga investigador? At dyan muna natin iiwan ang kuwento sa ngayon, pero may iiwan din akong tanong para sa inyong lahat. Sa ganitong sitwasyon, na puro salita lang ang naglalaban, paano nga ba talaga nating malalaman kung ano ang totoo? Isang tanong na hindi lang para sa kasong to, kundi para sa tiwala natin sa buong sistema. Isang bagay na, dapat nating lahat pag-isipan.